Ito yung hinihintay ko din sa remake pero di nila ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Sayang. Sana yung ginawa. Ow! Pero mas gusto ko yung This is Jonas Moses and welcome sa another episode ng ating stream. And this time we're going to play Resident Evil 2 OG 1998. At gusto ko sana sabihin sa inyo, originally this was supposed to be my first return sa Resident Evil 2 since nung nilaro ko to nung nasa Manila ako. Sobrang bata ako pa nun. Resident Evil 3 yung una kong nilaro pero Resident Evil 2 yung una kong Resident Evil na natapos sa lahat. So dapat sasabihin ko sa inyo na ito yung first time na lalaroin ko siya ulit. Unfortunately, I discovered after nung recording ko, ang lakas pala ng laro kaysa doon sa boss ko. So, 'di ba? Kung i-upload ko siya, ano yun naman yung game. Kung wala, hindi rin marinig yung commentary ko. So, ayun, so I just decided na lalaroin ko lang siya ulit. Though sayang yung mga reaction ko doon, sayang yung mga nasabi ko na doon, but still, mas nakakapanghinayang na after ko siyang i-upload, wala din namang interesado manonood dahil napakalakas ng laro at napakahina ng boss ko. So, ayun, gusto ko lang kayo i-introduce sa game din, na alam ko naman na alam nyo na yung game. This will be the first time after Resident Evil 1, mag-introduce sila ng mga bagong characters, which is si Leon Kennedy na walang kinalaman sa Resident Evil 1. Dito pa rin natin siya makikilala sa Resident Evil 2 at si Claire Redfield na may connection sa Resident Evil 1 dahil malalaman natin meron palang kapatid si Chris Redfield. So, hinahanap siya nung kapatid niyang si Claire kaya siya nasa Raccoon City. So, tingnan natin yung storytelling kung paano to dineliver ng Capcom knowing na nung time nung 1990s ay sobrang limited lang ng mga engine, sobrang limited lang ng mga, 'di ba, ng technology, yung graphics hindi pa ganun kaganda, but still sobrang interesting din na mabalikan ito kung paano nila ninarrate yung story, knowing na napakalaki din ng vision ng Capcom dahil mas gusto nila mas maging cinematic yung laro this time. Mas gusto na mas malaki ang Resident Evil 2. So, let's hear it, guys. You know? Ganun yung intro ng Capcom dati. Nakakamiss. Even sa Street Fighter, di ba? Ayun yung intro nila. Resident Evil 2. Okay, so guys, maglaro na tayo. Original mode tayo. Normal lang. Okay, di tayo abnormal para magpaka-hard. Di tayo hardcore gamer. Casual gamer lang tayo. Okay, so bibigyan tayo na backstory. Outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T virus, a mutagenic toxin created by the international enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation into the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. Okay. Sabi mga STAR members po, iba sila Barry, but the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. So dito ko lang nalaman na kaya pala hinahabol ni Nemesis yung mga STARS para i-eliminate yung lahat ng mga nakakaalam ng conspiracy na or yung ginagawa ng Umbrella. So kaya pala sila target ni Nemesis. Dito ko lang nalaman sa laro na yon. Hindi ko siya alam before. Akala ko parang testing target lang ni Nemesis yung mga stars. So, ayun pala yung reason kung bakit ini-eliminate ni Nemesis yung mga stars. So, yun lang. What have we got here? Itsura dati ng Leon, no? I think na-achieve ng Capcom din dito yung gusto lang i-achieve yung ma-invest ka doon sa mga characters din ng mga ginawa na dito kay Claire, kay Leon. Guy's a maniac. Lalo na kay Leon, sobrang invested tayo, di ba? Sobrang daddy na nga natin ngayon yan eh. Daddy Leon! Okay.
Man, what a mess. What a mess. What could have done this? Prank lang pala, no? Prank lang. What are these things? All right, that's far enough. Don't move. Don't move. Paano nga kung prank lang yan, no? No! Imagine mo, babarlin yun eh. Tank! It's a prank! It's a prank lang to! What's up with that guy? That was a clean hit. Kaya wag ka magpa-prank ng polis. Wag mong gagawin yan. Ammo here. Ito na yung scene. Get down! Wait! Don't Get shoot! down. Mas lalakas ako ni boss ko ngayon. Can't Hindi stay tayo out. mapapadaig sa Head laro. to the police station. It'll be a Hindi, lot actually, safer. iba din ginawa ko. Sa OBS ako ano, nanibago actually ako sa pag-record kasi OBS yung ginamit ko ngayon. So ngayon, ang ginawa ko, iniwalay ko yung mga tracks. Yung from track 1 is audio, track 2 game, and track 3 boss ko lang para sa edit kung may magkaroon na ng problem, ma-adjust ko pa I rin siya. arrived in town and the whole place went Great. insane. The radio's out. You're a cop, right? Di pa lang. Hindi ako kap. Hindi. First day on the job. Nakasuot, Great, naka-uniforme, huh? nakulay Leon blue, Kennedy. may Nice to baril. meet you. Hindi ako kap. Mine's Claire. No. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Ang ganda ng graphics dati actually guys. Ito parang ano na, yung bata ka, yung pabigat ng classic graphics. Ano na to, realistic na sa'yo ito, di ba? Sure. 3D. There's a gun Parang Final inside. Fantasy, di ba? Better take it with you. May mga nakita akong reels na ayun daw yung magiging itsura ni Leon pag naging zombie siya. Ano naman yung facial structure, yung hairline. At saka dito pala may potential na maging pogi si Leon eh. You okay? Yeah, I'm alright. You? Still in one piece. How about you? That maniac's gonna ram us! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Leon! Okay. Alright, let's go. Okay, i-check lang ako guys before tayo mag-continue. Okay, so may check lang ako. Very important. So yeah, naka-record naman tayo. So yeah, very important yun guys kasi baka kanina pa ako nagsasalita dito. Hindi naman pala ako naka-record. Natuto na ako. Tsaka kaka-anxious din talaga. Imagine mo ay! Tal-tal kasi. Infected kagad tayo. Umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Ulit tayo. Ay! Bira talaga ng tank control na yan. Bira. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Poging human. Makikita yung tsura ko. Sorry about that. Talaga, mag-sorry ka talaga sa akin. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. Nakagat na ba siya? By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Okay. Walang adjustment din talaga pag matagal ka na hindi naglalaro ng ganitong klaseng game na ang control. Ano ba, makuha mo tayo dito. Yan. Kailangan din, ano dito? Ow! Bakit ka kasi lumagay din sa bintana? Para, ganun lang yung reaction natin. Umalis na tayo dito. Di na natin itatry na tulungan siya. Umalis na tayo dito. Baka tayo pa sumunod na makain. Wala man lang remorse. Tayo tayo.
Pero mas gusto ko yung yung pagkaka-remake talaga. Resident Evil 2, the best. Mas maganda yung storytelling na din syempre. Saka yung kay Kendo. Maganda rin yung pagkakagawa nila doon. Di lang siya basta character na ipapakain mo sa mga zombie, di ba? Di lang siya basta ganung klaseng character. Binigyan nila ng mas malalim na mamahalin mo si Kendo. Yeah, namatay yung anak niya, kinagat, inosente. Oh. That's pretty good, guys. Ganda ng storytelling dun kay Kendo. Isa sa mga gusto ko dito kay effective yung fixed camera dahil dahil yung environmental storytelling. Nakikita mo yung malaking kasi yung parang ka lang, parang ay, ito! Ayun, nice. Kumbaga, imbes na yung camera mo, nasa likod lang, yung camera mo nakatutok lang sa likod ng camera ng nilalaro mo. Yung fixed camera, pinapakita niya yung environment. Diba? Kaya ma-appreciate mo din somehow yung fixed camera dito. At the same time, may disadvantage din yung fixed camera dahil hindi mo nakikita kung may kalaban na ba na diba? And I think ayun yung pinaka-purpose na yan na nga, diba? Sabi ko lang, diba? Hindi ko alam na may zombie pala dun sa may zombie nga pala dun sa may hindi mo alam eh. Malalaman mo lang pag may naririnig kang chick. So, doon mo lang nalalaman na may zombie. But aside from that, you don't have any idea if there's any zombie that will come to you. Diba? Ay, nako. Oops. Okay, mas safe dito naman. Pero di ba napanood na reels, pag hindi ka daw kumuha ng mga bala, hindi ka rin kumuha, parang di mo rin nilabanan ata yung mga zombies. Parang may makakalaban ka ditong zombie, which is si Brad Vickers daw, tapos meron ka makukuha susi sa kanya. Tapos may makukuha kang extra items. Ba't ko pa kasi tinatakpan? Iinom din man ako. Isa sa mga nagustuhan ko dito is yung hindi na pinalitan yung pangalan, yung music nung yung music nung police hall. That's good. Very, very good, guys. Diba? Napaka-nostalgic eh. Naalala ko yung nilaro ko Resident Evil 9. Ayun yung same na natunog nung nag-uusap si Grace Ashcroft tsaka si Leon na wala pa rin nagagawa si Leon. Diba? Naalala nyo yun yung nasaan sila. Parang nasa pambakan ata sila. Yung after nila ma-encounter si Zeno. So, nice. Yung mga ganitong klase na tinatawid ka sa sa pas eh. Marvin. Oh, man. Oh, man. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. Okay lang. What happened? Laki pa naman ng About expectation 2 ko sa months inyo. ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, Lagi namang all ganun eh. this started to happen. Papalang hindi kasi kayo naniniwala sa Hang kanila. in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But Just go. Binigay ba siya? Pero wala naman nakita eh. fine. But I'm coming back for you. Just hold on.
Parang yung emotion nila, ano lang, through action lang, no? Through galaw-galaw lang ng kamay. Okay. Okay, nilak niya yung pintuan. Magsisuicide na siguro siya. Babaril siguro yung sarili niya. It's electronically locked. Okay. Yung footsteps, guys. Yung footsteps. All side doors locked. Okay, gamitin natin yan. Buksan natin yung mga doors na yan. Okay. Sobrang advanced, no? Maraming, I think marami, sorry, kung i-compare ko yung remake dito sa ano, do maganda na yung RE2 remake, pero siguro mas, baga, ayun yung tamang remake talaga, for me, yung RE2, the best. Kasi sa RE3, na. Just inform everyone about the recent movement of equipment that has happened during the prison's rearrangement, safe with 4-digit lock. 2236. Okay. Okay, walang item dyan. Marami silang tinama dito. Uy, yung liquor. Marami silang tinama sa remake. At saka mas naging better din yung storytelling. Yeah. Okay, ito yung introduction ng liquor. Ito yung hiniintay ko din sa remake pero di nila ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Sayang. Sana may ginawa na ito. For me, isa rin sa mga landmark or iconic na cutscene sa RE2. It terrifies me, guys. Ay, aray ko! Nung ano ko. Nung nakita ko yung kakalabanin pa yan. Seryoso. Parang na siya new villain, new enemy. So, yun siya. Siguro kailangan ng ganong klaseng introduction ng panahon na 1998. So, Operation report September 26, the Raccoon Police Department was unexpectedly attacked by zombies. Many have been injured, even more were killed during the attack. Our communications equipment was destroyed and we no longer have contact with the outside. We have decided to carry out an operation with intent of rescuing any possible survivors as well as to prevent this disaster from spreading beyond Raccoon City. The details of the operation are as follows. Okay, so marami siya. So, gusto ko man magbasa para mas maintindihan natin ang pangyayari at series sa mga na-appreciate ko yun na imbis na gumawa sila ng maraming cutscene or ipaintindi sa atin yung mga maraming bagay through, alam mo yun, sa mga cutscene na yan, ganyan. Nag-decide sila na ano lang, may mga ganong klaseng mga reports. So, alam ko na siya kagad dahil nung una ko siya nilaro, hindi ko alam na, akala ko yung mga nakalagay dun sa may, ano, kung saan nakalagay yung lighter, akala ko hahanapin natin yung lighter. Akala ko objective yun. Hindi pala. Gamit din pala natin siya. Daming sinasabi, no? Ganun naman talaga. Commentary nga eh. Commentator nga tayo eh. Kailangan may sabihin tayo. Okay. Marami din akong gusto dito sa RE2 remake kasi marami akong gusto dito. Marami akong kapuri dito sa sa RE2. Uy! Hindi naman kasi natin matatakasan yung mga yan. Sobrang sikot para matakasan natin yung mga yan. Tayo na kayo. Grabe na pagod naman ng multo na to. Ubos. Ubos guys, ubos. Teka lang, nagalaw yung camera ko. Wait lang. Post ko lang. Wait lang. Tingnan ko. Okay naman. Nice pa rin yung camera natin. Okay. Ispad. Nagalaw kasi yung camera ko. May ginawa ang aking mahal na asawa. Okay. So, diretso tayo. Okay. Ayan. Try natin takasan na yan. Tumasa tayo. Yes, na mga gusto ko rin dito is yung walang specific na objective. Hindi katulad ng RE2 remake. Malalaman mo na kung ano yung objective mo. Nakalagay na kung ano yung gagawin mo. Pero dito,
Wala kang idea kung anong gagawin mo. Walang any objective dyan na nakalagay kung anong gagawin mo, map, file, yan lang ang nakalagay, pero wala, other from that, wala nang nakalagay. Sobrang limited din, tapos kailangan din, sobrang tiyaga mo din magpipindot ng X, dahil yung mga items hindi rin obvious, hindi katulad ngayon na sobrang obvious na, dahil meron ng parang nakamark kung i-check mo ba siya or hindi, di ba? Dati hindi. Ay, mali pala, balik ito. Siyempre magkabaliktaran yan. So parang kung iisipin mo din, di ba, paano tinapos na ng mga batang 90s? Wala pang ChatGPT noon, wala pang wala pang YouTube nung panahon na yon. Ang meron ka noon dati ay isang kaibigan o kakilala na nakatapos na ng laro na magtuturo sa iyo kung ano. At yung tao na yun ay yung tao na hahangaan mo kasi lalo na yung mga yung mga taong mga kaibigan mong merong kamag-anak sa ibang bansa. Kasi sila yung unang makaka-experience ng laro kasi saan ba lumalabas ang laro ng una, 'di ba? Sa ibang bansa din. So doon muna. So nung time talaga na 'yon, limited lang pero ang saya, 'di ba? Ang saya. Tsaka yung creativity din nila, man, 'di ba? Sino mag-iisip, 'di ba, na ang isang police station ay magkakaroon ng maraming puzzle, 'di ba? So, I believe yung producer o yung screenwriter ata yung nakaisip, no? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Shucks. Ay! Tatakasan ko sana sila. Shucks. Paano buhay. Nagyari sila ng screenwriter dito kasi mas gusto nga nilang mas cinematic yung datingan ng laro. At saka kinonvert nila yung parang ang naisip nila para maging possible din na ang isang police station ay magkaroon ng maraming puzzle. Kailangan natin magtagain yan, mga chong. Para malaman natin kung mayroon bang items. So, ayan, di ba? Para, thank you. Mayroon tayong merienda. So, ang ginawa na lang nila, parang i-convert na lang natin yung museum na ginawa nilang police station. So, ayun, para mas maging kapani-paniwala na possible. I talked to Crisis Diet Crisis. So August 8, I talked to the chief today once again, but he refused to listen to me. Si Chief Iron ata yun. I know for certain that Umbrella conducted T-virus research in that mansion. Alam naman natin si Chief Iron ay may kinalaman, 'di ba? Conspirator siya or ay may tawag doon or may kinalaman siya dito. So anyone infected turns into a zombie, but the entire mansion went up in that explosion, along with any incriminating evidence. Since Umbrella employs so many people in town, no one is willing to talk about the incident. It looks like I'm running out of options. August 17, we've been receiving a lot of local reports about strange monsters appearing at random throughout the city. This must be the work of Umbrella. August 24, with the help of Jill and Barry, I finally obtained information vital to this case. Umbrella has begun research on the new G virus, a variation of the original T virus. Haven't they done enough damage? Siguro ito yung kung bakit wala si Chris. We talk it over and have decided to fly, diba? To the main Umbrella HQ in Europe. Okay, so ito na yung Code Veronica, guys. I won't tell my sister about this trip because doing so could put her sa hindi mo nga pagsasabi kay Claire na pupunta ka ng Europe, kaya siya andito ngayon. So please forgive me, Claire. Diba? What a mess, guys. What a mess. So will you take the unicorn medal? Yes, sir. Leon! It's good to see you're still among the living. Kaya andito si Claire ngayon. Dahil sa hindi niya pagsasabi na Looks pumunta like we're not gonna find you sa over Europe. here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up, look for any survivors, and get out of here. Alright. Let's Right. do that. One last thing. Here's a radio. Take it. Pero ba't di na sila magsama, di ba? That way we can keep in touch if anything happens.
Kung ako yung magsasama nila sila. Ridiculous. Kumbaga magtulungan na sila. Saka, ganun mo na ba kakilala si Claire na kahit meron ba siyang capability? Nakita mo ba kanina na kamunti ka na siyang... Kamunti ka na siyang makakain ng zombie kanina? Diba? Okay, masa tayo dito. So sana napatay na ni Claire yung mga zombie sa labas bago siya pumasok dito. Pero sana magsama na lang sila. Ayun, di ba? Hindi pa na... Aray ko! Ay! Huy! Ay! Ay! Pira naman pa. Gamitin na natin to. Okay, sige. Tinatry ko kasi mag-save ng ammo, guys. Pero mukhang hindi mangyayari yun. Okay. Balik tayo sa handgun. So, dalawa na lang yung ammo natin. It's locked. Space etched. Okay. So, punta tayo sa baba. Ilagay natin tong unicorn. Ano to? So, maganda rin itong ginawa na to na yung animation ng door. Diba? Pag naglo-loading, imbes na maghintay ka, loading na yung nakalagay. Ano lang, pintuan lang na bumubukas. And that's good. That's sa limitation ng technology dati, di ba? So, kailangan mag-innovate. And that's cool. That's rock and roll. Hinihila ba ako? Sinusuntok. Hala. Hila na naman ako. Aray ko. Wala. So, buti na lang, hindi siya nakakabawas ng kapugian ni Leon. Yan ang pinaka-importante dun eh. Okay na makagat pag namabawasan yung kapugian ni Leon. Ay, shucks! Oo nga pala. Didili ka. Ay, naku, sumasakit na naman ako yung tagiliran. Ganun talaga pag tantahin ka na. The desk is, sorry na. The desk is locked. The desk is, wala kaming ano yun. Kainis talaga itong ano. Okay. Ano to? Susi malamang. Oo, alam ko. Pero, susi. Spade. Okay. So, babalik tayo ulit sa taas. So, tapusin muna natin yung area na itong, itong area na to. Tapusin muna natin yan. Parang dito, parang hindi pa ganun yung mechanics ng, ng leaker. Kasi parang ngayon, kahit na naglalakad ka, aanuhin ka niya, O, diba? Nakita mo? Bumaba siya. Shucks. Uy! Bumaba siya eh. So, hindi pa katulad ng dati. Hindi pa katulad, hindi siya katulad ngayon. Ngayon kasi, kailangan mo maglakad, maging quiet, para hindi mo ma-trigger si leaker. Ngayon, dati pala, gulo na. Ngayon kasi, yung nilalaro ko yung noon eh. Muna pasinin yan. Ilig yung tumambay dun, no? So, hindi pa ganun yung mechanics sa leaker dati. Ngayon, dati. Ano ba? Ang gulo. So, yun. Okay. So, basta dyan ka, aatakihin ka niya. Resident Evil 2 remake Resident Evil 2 remake kasi takihin ka niya pag umaril ka or tabakbo ka kasi ayaw niya na maingay.
So, hindi pa pala ganun yung logic dati. Ay, pambihira. Teka lang. Hindi ako ready. Ah! Dami nun. Alam ko to. Alam ko to. Proud na proud ako sa sarili ko to nung... Kahit alam niyo ba, talagang tuwang-tuwa ako na discover ko paano to i-resolve. Paano siya gawin. Babagsak ko dito eh. Boom! Okay, so ito yun. Siguro ito sa mga Phoenix nila. Wait lang. Okay. Alam ko to. Inala ko lang isa to sa mga Phoenix nila. Kasi 1998 to guys. Pero tignan mo naman kung gaano ka-advanced na yung technology nun. Diba? Mali. Ano pang gagawin niya sa left? Right dapat. Yun. Okay, so wala tayong maglalagyan. Dapat pala in-store ko muna to. Okay, iwanan muna natin yan dyan. At tayo muna ay tumaas. Tama ba na tumaas tayo? Or hindi? Hindi siguro. Hindi ba tayo tataas? May zombie ba dito? Bihira meron. Tatakasan mo ako. Kailangan natin mag-save ng ammo. Ay! Aray! Wala. Pag mga ganito talaga tayo, dapat natin. Matay ako dito. Shucks. Wala tayong option. Kailangan natin gawin yun. Kailangan ko na rin humanap ng buhay. Mag-save muna rin tayo kasi mamamatay na ako. Save with you, Liam A. Ang hindi ko pala nalalaro guys yung OG na Resident Evil 2 Claire scenario. Hindi ko pa yun nalalaro. Never. Kasi pag binili mo yan sa store dati, dalawang CD yan eh. Dalawa kagad yan pag binili mo. So yung kay Leon gumagana, pero yung kay Claire nung bumili ako, kasi mumura lang naman yung binibili ko eh. Hindi naman tayo ganyan kayaman para bumili ng mga sobrang original na game. So nung binili ko siya, mga ano lang yun, mumurahin. Mga 40 ata yun nung ano pa dati. Bubuhos ko na sa kanya. Teka, parang naalala ko to ah. Oo, naalala ko to. Ito yung may diamond. Okay, so balik muna tayo. Sana may hidden dun, no? Tapos I think isa rin sa mga good fix nila dito ay marami rin silang tinanggal, which is good lang naman dahil may mga map dito sa lugar na to na hindi naman siya necessary. Pero yung sa Jill, wait lang, may zombie yan. Oh! Tama ba? Natin yan.
Makabuhay pa yan. Ay, oo nga pala, kailangan na natin, ano? Teka. Di ko pa siya magagawa kasi may kailangan akong kunin. The question, ano yung kukunin ko na yun? Rico! Inay ko na nga inex ko na nga eh. Para dire-diretso na doon sa nadali pa tayo. Ito yun. My goodness. 51. Oh no. Kung kukunin yung valve nito, nalimutan ko na. Dito ba? Sure. Wala. Pero tatakasan ko ito. Medyo challenging lang din talaga yung pang-control kasi hindi mo makokontrol eh. Masyado yung movement mo. Unless kung talagang matagal ka nang naglalaro ng ganyan, ng pang-control. Working on sometime. Okay. Ayun! Discard na natin to. Ay! After all ng mga bagay na yun, hindi kita madi-discard? What? So, kailangan talaga kitang... Man, hindi ka ta pwedeng i-discard. I can open a simple lock with this. So, malaki yung pagkakamali ko. Dapat, yeah. Oh my goodness. After no sacrifice na yun. So, kailangan kong bumalik para tanggalin mo na yung mga diamonds. Hindi ganun kadali ah. May pagpatitero ka sa mga zombie na to. It's not easy. That's not easy work, man. That's not easy work. Ayun o! Diba? I will tell you this. Okay, di ganun kadali. Okay, so iwan mo natin yung diamonds and then yung valve kunin natin. Kunin ulit natin yung diamond. Nako. Pa pala, no? Dali na naman ang mga pro na to. Okay, skip na natin yung animation na yan. Yung mga door animation, i-skip na natin. Hindi ko, sinasadya ko din talaga na hindi siya i-skip. Actually kasi medyo ano siya, nakakamiss din makita. Yung ganong animation ng Resident Evil, yung pintuan. Okay, so punta na tayo doon. Patayin natin yung apoy. Tsaka yung ganitong klaseng laro, talagang ano eh, kailangan thorough yung investigation mo eh. Talagang kailangan matyaga ka mag-explore sa lahat. Kailangan tsatsagain mo talaga. Hindi siya yung ano eh, hindi pwedeng tamad ka mag-explore. Natin yung valve. Oof. Sweet. Siguro magsasave na din ako dito. Hindi natin alam kung anong pwede mangyari. Pwede ako mamatay. Kalabas, di ba? At least nakasave na tayo. Save natin dito. Iwalay natin para kung sakaling medyo peligroso yung pagkakasave natin ngayon, halimbawa walang buwan, pwede tayong bumalik sa pinaka natin. Recent save natin. Gets nyo? Hindi ko na sabi ko na maayos yun. Minsan di ko rin talaga makontrol yung control eh.
Minsan, pumupunta siya doon sa hindi ko naman gusto puntahan niya. Katulad niya. Grabe talaga. Okay. And then after that, kukunin natin yung ano, yung diamonds. Shine like a diamond. Ipihit mo, Leon. Ipihit mo. Sakto-sakto naman, no? Parang yung scenario na to, may napanood akong reels sa scenario na to. Alam ko merong tumatawag ng helicopter, parang ano siya, parang guardia ba siya or police siya. Tinatawag itong police chopper na to. Then may dalawang zombie sa likod niya, nataranta siya. So naiputok niya yung baril. So imbis na yung zombie yung mabaril niya, ang nabaril niya yung pilotong nagdadrive nung chopper. Which is, ang nangyari ay nabagsakan siya. Sa kanila bumagsak yung chopper. Imagine mo, mabagsakan ka ng chopper, no? Pag tinanong yung asawa mo, yung nanay mo, anong kinamatay mo, nabagsakan ng helicopter. O nakalakay dun sa ano mo, naka-engrave dun sa lapid daw. Mali. Nabagsakan ng helicopter. Ang bihirang kamatayan yan. Para ka na Final Destination. Okay. Kukunin ko nga pala yung diamond dito. Kasi iwan ko na yung valve. Wala na tayong pakinabang yan sa valve na yan. Kukunin natin ito. Alright, rock and roll. Ang kinokompleto natin dito guys, nagulat din ako nung una ko siyang ulit nilaro. Ang kinokompleto pala natin dito yung mga ano, yung mga plugs. 'Di ba yung sa Resident Evil 2 yung mga plugs ay sa sewer mo pa siya magagamit? Dito hindi pala. Ayun yung kinokompleto mo ngayon. Actually, yeah. Parang nga siya doon. Sa sewer nga siya. Oo nga pala. Doon nga pala siya. Sorry. Pero hindi siya ganun kaaga. Dito parang ang aga eh. Yun, no? Ang kanyang puso ay isang diamante. Ganyan. Okay, nice. Ooh. Okay. Pero natin yan. So, para lang sa ganung klaseng animation. Gano'n sila ng 3D. Piniridi nila. Nice! Okay. Ano to? Oh, okay. Diamond Prison Key. So, daw parang hindi sinasabi direkta sa atin kung ano yung objective natin. Pero sinasabi natin na, oh, ito naman yung susunod mong hanapin yung diamond na door. Diba? Parang through that, sinasabi na sa'yo. Hindi yung parang sinusubukan ka lang. Kailangan gets mo na yun gano'n. Na ito naman yung susunod mong pintuan na hanapin. So, hindi nagpalaki sa atin mga batang 90s. Ganitong klaseng game. Talagang ano ka, pag-iisipin ka talaga. Noong bata ko, enjoy ako laro yung Resident Evil. Ang nagpapapigil lang sa akin na ma-enjoy ko siya ay yung mga puzzles. Okay ako pumatay ng mga zombie katulad ng mga to, pero pag isipin mo ako ng mga puzzle, no. No way. No way that I'm going to do that. It's a no-no for me. Oh, no. Yan. Mas no-no sa akin yun. Oh. I think kailangan na talaga natin i-clear out ng mga zombies na to. We don't have any choice but to kill them. We are getting in our way. Hindi ko alam kung iikot pa lang ako pero sige. Tax. Walang quick turn. Kailangan mo siya manually na parang Batman. Yung hindi niya mailingon yung ulo niya, kailangan pag lumingon siya buong katawan. Parang ganun to eh. Di ba may zombie dyan? Wala. 14. Okay. So mamaya natin, pabagsakin lang natin sila. Okay lang yan. Huwag muna sila patayin. Maubos yung bala natin eh. Pwede muna natin dito yung yung isang plug. Tapos danapin na natin yung presinto. May dama dito. Wala dito. Teka lang. Any of investigation. Ito nga pala sa mga sinasabi ko, no? Kailangan nating may nakatago mga bullets dyan, mga bala. Kailangan natin maging thorough sa pag-investigate talaga mga chong.
Wala na naman dito. Wala nga may internet. Inis. Kaya ko na tinawag yun. Run pa, no? Saan di pala tinawag ko, wala kami internet eh. Until now, di pa rin sila nagre-responde. Parang nakakaano na ata ako. Ilan ta? 7 na ata tawag tatlo. Pang 7 tawag na ata sa kanila. Oh, 8. Until now, di pa rin nila nare-resolve yung issue dun sa poste. Nagkakaroon naman kami ng internet every morning, pero pag ganyan, umulan, mawalan ng net kagad. Uy, dapat pala. Dapat pala dinala ko yung small key, ano? Wala. Alam mo, wala. It's a no-no. It's a no-no for me. So mukhang dadaan tayo sa other side. Mamamatay ako dun. Daming zombie na yun. Bala yung shotgun ko. Hindi ko alam kung makakahanta na yung bala ng shotgun dito. Balik sila sa kanilang pwesto. Ayun lang, di mo makita, ano? Di mo makita eh. Baba tayo dito. Nakarangan ng zombie yung camera, di ko makita kung... It's locked from the other side. Di ba yan, ano? Don't need to use this right now. Saan kaya? Teka lang, isipin ko lang ah. Parang na-clear out na natin. Parang halos natata ng pintuan dito sa part na to. Parang nabuksan na natin eh. I think kailangan natin dito sa kabila. Dito tayo. Ang bahala. Ay, pambihira. Alam ko maraming zombies dun eh. Ow. Ow. Lumilingon yun, no? Lumilingon yun, nakita mo? Heart is etched. Oh, no. Ang heart pa to. Baka mabuhay ito mga to. Aray ko po. Heart, kailangan ng heart. O yun, kailangan natin mag-heal. Narinig yung sound na yun. Kasi yun sa mga pinaka gusto ko rin na environmental storytelling. Kasi parang sinasabi sa inyo, narinig nyo yung howling ng mga zombies eh. So parang ibig sabihin na itong itong place na to ay na-overrun ng mga zombies. Aray, so babalik ako doon kung saan maraming mga zombies kasi di ako makadaan dito. That's worse. Parito mo tayo mga zombies. Sige, dito lang. Ito buhay ito eh. Dito to eh. Uy, dapat sumama ka na sa kanila. Uy! Kaso lang baka kami mga zombies din dito sa lugar na to. Ano yun, diba? Dami oh. Aray! Parang hindi mo malalabanan yan eh. Lalabanan mo ba yan? Pusang bala natin sa mga yan. Potion pa rin. Kailangan natin sa mga yan. Ang dami dun. Ubus ang bala natin dun. Kaya ito lang siguro mapatay natin ng mga... Sige. Come on. Aray! Ba yan? Nakakainis naman. Isa rin sa mga disadvantage dito yung hindi ka makakapag-reload agad eh. Diba?
Ano? Okay, nice. Anong kayang present key ano natin? Present key, Bisaya ba? Present key ba? Ano klaseng present key? Ano to? Ito muna, yung heal muna yung kunin natin. Kailangan natin mag-heal eh. Okay, nice. Okay. Ayun! Teka. Bago natin kunin yan. Nice. Ano to? Kita nyo ba to? Ah, cord. Hindi ko alam kung kunin ko siya para mas importante to. Para alam ko ang purpose ng cord para sa ano lang, sa may bintana. Para, di ba sa RE? Uy. Ano tayo? Parang nilalagay natin to plywood. Ganon. Dito parang merong ano eh. Slack. Club is etched. Oh, so pang club siya. Dito ba? Club. Meron tayo card. Teka. Di ba to club? Heart. Heart ba to? Teka. Spade. Ito. Diamond. Ano dun yung plikat ng... Tara, baka mamatay pa ako dito. Pero kaya kukunin natin dito sa lugar na to. Bahala na. Balik na lang tayo. Wala naman ng mga zombies dito eh. Yun nga lang. Yung mga madadaanan natin ngayon. Ayun ang problema natin. Sad. Dami din, no? Pre, oh. Kita mo yan, pre? Dami, oh. Dami niyan. Hindi ko na nga makita yung sarili ko, eh. Pinapanood ng asawa ko. Di pala nanonood siya ng iba. Kain mo na ng tinapay, pampalakas. Balik na ako. Dalawa na lang. Dosa na lang. Look. Lumagpas ako. Aray. Wala pa pala tayo. Ay, nahirap. So, tatlong plug na to. Hindi rin sinasabi kung ilang plug yung kailangan mong i-collect. Ano bang gagawin natin? Mag-save ako. Ayun ang kailangan kong gawin. Kaso wala rin ako ribbon. Tulungan mo ako. Ang gagawin ko. Yes. Meron pa tayong pintuan na hindi napupuntahan dito. Naalala ko. Ay, shucks. Baka mag-trigger yung yung sa may bintana. Kaso wala na tayo kasing paglalagyan eh. Sana wag muna. I mean, sana hindi pasukin yung bintana ng mga zombies. May tatlo tayong ganito. Nakabahan ako ah. Ayun oh. Hindi naman magiging ganyan yan. Nice. Puso. Uy, dalihan mo! Uy! Ay, pumasok! Okay, saan pa makukuha natin dito? Sana may heal. Diba? Malalaman mo ba kung meron dyang heal?
Wala, kailangan mo mag-chat. Ayan, nag-iibon. Teka. Okay, prison key na lang yung meron tayo, diamond. So, meron pa yung pakinabang, meron pa tayong pupuntahan. Kaya alam, maghanap muna tayo. Petrol report, hindi ako interesado dyan. Ayun, may crank. Nice, may bullets. Nice, nice. Mo tayo. Okay, baba, Leon, baba. Iusog natin to. Yan, usog mo. Come on. Yung crank, saan ba to? Alam ko na. Alam ko na ko. Lolo. Uy, nga no. Meron dito desk, di ba kanina nakalock daw? Meron tayong small key. So, gamitin natin yan. Okay. Alright. Ano kaya? Uy, pang-tangas. Okay, kailangan pa natin makaharap ng mga small key na yan. Madami pa rin mga zombies. Ay, naalala ko pa rin yan. Save ako. Naalala ko pa rin mga zombies na madadaanan natin. Siguro naman hindi na natin. Inisip kasi sa may library eh. Para makapunta ka doon, kailangan daanan muna yung mga zombies, diba? Pwede hindi na kasi meron namang emergency ladder dito. So, save muna tayo, tapos umakit tayo doon. Sila palang aking love, ang aking panganay na love. Ibig na pag-ibig ko sa pagmamahal kong love. Yan, akit tayo. Kain. Kain kayo dyan, kain. Anong tawag dito? Milky Way. Hindi sila mamatay-matay. Ito na pala yung buhay eh. Tapusin na kita ngayon. Sabi how many bullets ang kaya tanggapin ng mga to? Teka, may ano ba dito? Wala tayo makukuha dito. Puro ng graphics no? Galing lang dati no? Masaya na kami dati dyan. Realistic na sa amin dati yan. Ha? Oo. Kumbaga imbes na ilagay nila loading, ginawa nila animation na lang. Oo. Napaka-innovative nila sa designing. Oo. Diba, imbis na loading na nakaganon, ano lang sila. Ano to eh, kung saan siya bubukas kasi ano siya, kumbaga, kaya ginaganon kasi nagre-render yung isusunod na image na ano, diba? Pag ginawa nilang real time yun, medyo mabigat yun sa hardware sa PlayStation dati. Kaya tingnan mo, para siyang image. Ayun pala yung gusto ko i-share sa inyo. Ang galing ng pagkagawa na dito. Hindi real time yung ano, yung rendering, di ba? Kasi pre-rendered na yan eh. Ang nire-render na lang dyan ng PlayStation is yung character mismo si Leon, which is mas magaan sa hardware ng PlayStation. Alam ko mayroon nagtangka na gumawa ng ano eh, ng ganon. Parang GTA yung ano niya, yung effect niya. Open world siya. So hindi kinaya ng ano. Anong gagawin natin dito? I-share ko lang sa inyo. So ito na yung ano, yung clock. Okay, yung gear, kailangan natin yung gear. Sige tayo. Diba image na yan eh, image na yan. Kaya medyo madali na yan kasi hindi na nire-render yan ng ano eh. Hindi na mabigat sa ano. I think nire-render pa rin pero hindi na siya ganun kabigat sa hardware. So, sa mga nakakaalam dyan, sa mga nerd dyan ng mga laro, just let me know if I am wrong. If I am right, hindi right. So, para dun lang yun. So, ano na pagkatapos? Nilagay lang natin yun. Di ko na alam kung anong kasunod. Teka lang, mag-isip lang ako. Di ko na alam kung anong susunod natin eh. Saan ako pupunta? Hindi ko na maalala. Dito, madami zombies dito eh. Doon kasi sa may isa, heart yung hinahanap, eh, diamond to.
I think doon na tayo eh. Ay na yung pupuntahan natin. Yung diamond. At saka isa rin pa sa mga pinagtataka ko guys, ano yung kay Mr. X. Hindi ko, nung laro ko to, wala ako Mr. X na na-encounter dito. Hindi ko alam kung bakit, baka sa clear scenario. Pero wala akong Mr. X na encounter dito sa laro, sa Leon, sa part ni Leon. Saan kaya tayo pupunta? Teka lang. May kukunin lang ako. Hindi ko pa din pala alam. Kala ko na. Ay, hindi. Aray ko. Hindi naman dapat. Teka, parang kay Marvin ata tayo pupunta. Sige. Pupunta ako pero alam ko merong ano dito, bala. Ayun, alam ko may bala dito. Di ba paano mo malalaman yan na may bala dun? Kailangan talaga maano ka lang sa investigation. So, ayun, punta tayo sa may police muna. Sa station ng mga police na maraming zombies. And then after that, ano tayo? Punta tayo kay Marvin Brana. Baka itong susi na ito yung hinahanap para mapasok natin si Marvin. Yeah. Iniisip ko talaga kung dun. Pero parang hinala ako dun eh. Doon tayo pupunta eh. Kasi lahat na pasok na natin, pera lang dun. It's locked. A heart. So, pang heart talaga to. Tandaan nyo pang heart yan Heart. Yan. So, dito tayo dumaan para mas mabilis tayo. Tandaan nyo naman. Please. Kamali ito. Ayun lang. Nalimutan ko. Okay, dito tayo. Press na ako. Ano pa kaya sa Resident Evil 1, no? May nga na dito. It's locked from inside. Okay. Ito natin sa animation na baka dun nga tayo pupunta. Dahil hindi pa tayo maano ng mga zombies dito. Aray! Nasalubungin ka niya ng ganun, ano? Kung tumakbo ka, maglakad ka, tumakbo ka, wala rin namang difference. Tumakbo na lang tayo. Dito tayo. Teka lang. Ito yung saving room eh. Naku po. Hirap. Atake pa eh, no? Ayun, nice. Buhay pa. Okay, nice. Combine. Yes, sir. Okay. Sana meron ditong shotgun na ammo. Save muna tayo. Ito ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, no. Parang lilito lang si Brad Vicker doon. Sa kanya mo makukuha yan yung susi eh. Pag parang hindi ka hindi ka kumuha ng mga items along the way papunta sa RPD. So yun, lalabas yun.
dati. Walang bullets. Walang kahit ano. Wala ka ibibigay sa akin. Wala siya ibibigay sa akin. Dito ba? Meron naman, no? Living room to. Baka naman may bonus dyan. Wala. Okay, isa tayo. Ay, wala tayo ulit. Ha? Wala. Hindi nagkakaya. Hindi. LOS ang mga problema. Galing. Kahit gano'n eh. Pero pwede. Subukan mo kayo. Hindi nagkakaya yan. Dito na yung asawa ko na ano. Na-restart yung modem namin. Nasabi sa hindi kakana yun kasi punong-puno na zombie dito. Daming zombie dito. Ito! Ano magagawa dyan? Bakit ng lugar oh? Tapos yung pagkaka-spawn pa ng mga zombie talagang tapat-tapat mo. Ayan. Buti na. Alam ng developer na makakagat tayo ng zombie doon. Eh, sino ba namang makakatakas doon? Marvin. Marvin. What's up? Hindi na pa kita hinihintay, Leon. Para mag-transform ako. Ang tagal-tagal mo.